Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Leo Mata upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Maraming salamat po sa mensahe tungkol sa pagkilala sa Diyos bilang manlilikha ng pamilya. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Dana? Para po sa ating unang katanungan, paano kaya natin ma-encourage ang mga taong may hindi magandang karanasan o trauma mula sa kanilang sariling tatay na maituring ang Panginoon bilang kanilang Diyos Ama? Marami talagang mga kabataan talaga ngayon na nagkaroon sila ng mga trauma o mga pain sa kanilang mga magulang. So paano natin i-approach yun? So una, i-validate natin yung feelings kasi totoo yung naramdaman nila. So kailangan nilang itong ma-process, no? At pagkatapos ay ipaliwanag sa kanila na yung karanasan nila sa kanilang mga tatay ay hindi yung totoong refleksyon ng pagiging ama ng Diyos sa kanila. So kailangan nilang maintindihan na si God is the model of a perfect father, no? Na kumpara ito sa mga tatay natin na nagkaroon sila ng hindi magandang o naging mapanakit o kaya abusive, no? At marami tayong mga trauma sa naranasan sa kanila. So para maranasan nila yung Panginoon, kailangan din nilang maranasan yung totoong pagkaama ng Diyos sa kanilang mga buhay. So ibig sabihin nito, ipapaliwanag natin sa kanila na itong mga karanasan yung yan, oo, hindi maganda, pero may pagkakataon kayong maranasan nyo yung pagiging ama ng Diyos sa buhay nyo. At doon nila makikita, no, na sabihin mo sa kanila, subukan mo, taste and see that the Lord is good. Sa ating pangalawang katanungan, madalas tayo nagkaka-trust issue sa pamilya natin. Posible ba itong maging hadlang sa pagtitiwala sa Diyos? At paano tayo magsisimulang magtiwala sa Kanya? So pag naranasan mo na ng pain sa relasyon mo sa mga magulang, so nagiging ka na ngayon, parang aloof ka na, parang gusto mo ng maging distant sa kanila kasi nga dahil sa naramdaman mong pain. Ngayon ang tanong, posible bang maging hadlang sa pagtitiwala sa Diyos? At bakit? No, una, kailangan niyang gawin dahil sa yun nga, naranasan niya yun, siyasatin niya rin, saliksikin niya yung sarili niya, no? Hanapin niya yung principle na sa Jeremiah 29:13 na if you seek Him, you will find Him, and if you seek Him with all of your heart. So, ang gusto nating iparating sa Kanya, oo, nawalan tayo ng tiwala sa ating mga earthly families or earthly fathers, but we have a God na sinabi niya na I have a good plan for you, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, gusto lang niya na lumapit tayo sa Kanya, no? Sumunod, gawin yung pinapagawa niya at magtiwala tayo ng buo dahil ang Diyos ay trustworthy. Pag nagtiwala ka sa Kanya, tunay na maasahan natin na mararanasan natin na yung pagtitiwala natin ay magkakaroon ng saysay dahil siya yung Diyos na totoong tapat at nagmamahal sa atin. Maraming salamat po. At para naman po sa ating huling katanungan, may mga tatay na hirap ipakita o ipadama ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ano po ang inyong payo para sa kanila? Sa base dun sa statistics, marami talagang mga kabataan na hindi nila naranasan sa kanilang mga tatay yung totoong pagmamahal. So how can you expect these people na kapag naging magulang sila ay maipaparanas din nila yung pagmamahal sa kanilang mga anak. So wala silang model. So sila din nangangapa, no? So anong pwede nating gawin sa kanila? So una, i-encourage natin sila na na itong sitwasyon nila, no, ay hindi pa ito final. Pwede pang mabago. Pwede nilang matutunan yung kung paano iparamdam yung pagmamahal sa kanilang mga anak. So paano yon? Una, siyempre, kailangan din yung makilala yung totoong tatay natin, yung ating Heavenly Father, na siya yung nagmamahal sa atin. Pangalawa, kailangan din nilang matuto by attending mga parenting seminars, no? At the same time, yung mga opportunity na maka-attend, join ng mga retreat, kagaya sa amin, may ginagawa kami yearly
family retreat, no? So they can join. Para doon nila maranasan, ito pala yung plano ng Diyos, paano natin maiparanas yung pagmamahal sa mga anak natin. Although kulang tayo, oo, but we have a God who will supply that love so that we can pass it on to our children. Okay po. Maraming salamat po, Pastor Leo, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!